Paano ko magagawa yun? Hindi ako makalakad ng walang saklay. Kapag hindi yung binigay yung parte namin, kaya ko ang putulin ng dalawang mong paa. Pero di bale, may pang good time naman tayo, ha? Tsaka alam mo kaya pumayag ko sa binigay sa atin kanina. Kapag naubos tong pera natin, bibeltahan natin si Lumpo, hindi ba? Pag hindi mo binigay, gigilitan kitang parang manok. Hindi mo makukuha! Kahit patayin mo ako! Ganun na. Pwes, Isa na namang magaling na kontrabida, ang tatalakayin ko sa video na ito. Alamin rin natin, kung paano siyang nagsimula, sa industriya ng pelikula. At ang kanyang mga pagpupunyagi, upang marating ang tuktok ng kasikatan, na dulot ng kanyang kahusayan sa pag-arte. Subalit, dahil din sa kinang ng kasikatan at tagumpay, ay ito rin ang nagdala sa kanyang pagbagsak at kapigatian. Ito mga lods, ang magiging topic ko ngayon. Kung gusto nyo ng ganitong klaseng content, mangyaring pindutin lamang ang subscribe button, at i-click na rin ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod kong videos. Halika't, alamin natin ang maikling kwento ng buhay, at naging sanhi ng kamatayan, ng isang magaling na kontrabida, sa mga pelikulang Filipino, na dahil sa kinang ng kasikatan at tagumpay, ay nagumon naman sa bisyo, at iniwan pati ang sariling pamilya. Pero bago ang lahat, ay isang maikling intro muna tayo. Isang paalala. Ibig ko lamang pong ipabatid sa mga taga-subaybay at manonood ng munting channel ko, na ako po ay hindi eksperto. Ang mga kwentong mapapanood nyo sa channel ko, ay hindi nagsasaad ng tama, at eksaktong impormasyon, tungkol sa pagsasalarawan sa subject ng topic ko. Ito ay bunga lamang sa aking mga pananaliksik. Maraming salamat po. Si Ricardo Vizcarra Michoaca, na kilala sa kanyang stage name bilang Dick Israel, ay isang sikat at premyadong Filipino character actor, na halos kontrabida at sidekick ang ginagampanan, sa kanyang mga ginawang pelikula. Kilala siya sa kanyang mga pagganap, na maangas na kontrabida o gangster sa pelikula. Kalaunan ay nag-branch out siya sa telebisyon, na gumaganap bilang ama at mga supporting roles. Siya ay ipinanganak, noong December 10, 1947, sa Porac, Pampanga. Siya ay kasal, kay Marilyn Michoaca, at nagkaroon sila ng 8 mga anak. Ang kanyang ama ay isang film producer, kaya hindi katakataka, kung bakit napakahusay niya, sa larangan ng pag-arte, dahil nasa dugo na niya ang industriya. Bagamat, medyo nakakaraos naman ang kanyang pamilya, noong siya ay bata pa, ay nagsimula siyang magtrabaho, bilang isang simpleng manggagawa sa isang pagawaan, bago siya sumabak sa showbiz. Noong 80s, nag-umpisa si Dick Israel na sumabak, sa mundo ng pelikula. Sumikat siya bilang isang karakter, na may matapang na personalidad. Pinahanga niya ang kanyang mga manonood, sa kanyang husay sa pagganap, bilang isang karakter na may pagkabarumbado na kontrabida. At mas lalo siyang hinangaan, at mas naging ganap na kontrabida, sa mga papel niya bilang isang rapist, at mapagkanulo sa mga bida. At dahil nga sa napakahusay niya, sa mga pagganap sa mga papel niya sa pelikula, ay lalong dumagsa ang offer niya sa pelikula. Ilan pa nga sa mga sikat na pelikulang kanyang ginawa, ay ang mga sumusunod. Ang pinakamagandang hayop sa balat ng lupa, noong 1974, na pinagbibidahan ni Gloria Diaz. Target, Sparrow Unit, noong 1987, na pinagbibidahan ni Ramon Bong Revilla Jr. Patrolman, noong 1988, na pinagbibidahan ni Baldo Maro, kasama sina Melissa Mendez,
at Sunshine Dizon. Walang awa kung pumatay, noong 1990, na pinagbibidahan ni Robin Padilla, kasama sina Conrad Poe, at Rita Avila. Humanda Ka Mayor, Diyos na ang bahala, noong 1993, na pinagbibidahan ni Chris Aquino, at Aga Mulak. Hindi pa tapos ang laban, noong 1994, na pinagbibidahan ni Daking Fernando Poe Jr., kasama si Michelle Aldana. Epimaco Velasco, noong 1994, na pinagbibidahan ni Fernando Poe Jr., kasama si Charlene Gonzalez. Mano-Mano To, noong 2001, na pinagbibidahan ni Ronnie Ricketts, kasama sina Mariz Ricketts, at Claudia Coronel. Batas ng Lansangan, noong 2002, na pinagbibidahan ni Daking Fernando Poe Jr., kasama sina Kay Abad, at Dina Bonnevie. At Boy Golden, Shoot to Kill, noong 2013, na pinagbibidahan ni George Estregan Jr., kasama sina Casey Concepcion, at Tonton Gutierrez. Sa kabuuan, si Dick Israel ay nakagawa ng higit 200 na pelikula sa kanyang karera. At dahil marahil sa sobrang kasikatan, ay tila ba nadala siya ng kinang ng kasaganaan at tagumpay. Nang dumami ang kanyang salapi, ay nalihis na rin siya ng landas. Nagumon siya sa alak at iba pang bisyo. Dahil sa panahon ng kanyang kasikatan, ay nabulag na siya ng kanyang kasikatan at kasaganaan, at dagdag pa ang kanyang mga bisyo, ay iniwan niya ang sarili niyang pamilya, na siyang tanging nagmahal sa kanya, mula pa sa simula, noong panahong walang-wala pa siya, at hindi pa siya nakatikim ng kinang ng kasikatan, at kasaganaan. Mula nang iwan niya ang kanyang sariling pamilya, ay nagpakasawa siya sa buhay, inom dito inom doon. Sugal dito sugal doon, at maging sa droga at pambababae, ay nilespag niya ang kanyang pera. Bagamat hiwalay siya sa kanyang pamilya, ay hinding-hindi naman nito nakakalimutan ang kanyang mga obligasyon nito bilang ama. At noong 2010, ay dumating ang araw, na nilamon na ang kanyang katawan ng karamdaman. Siya ay na-stroke, at kalahati ng kanyang katawan ay naparalisa. Bukod pa rito, ay naubos na rin ang kanyang salapi. Dito niya naalala, ang kanyang sariling pamilya. Bumalik siya sa kanyang pamilya, nang walang-wala, at naghihirap sa kanyang karamdaman. Agad naman siyang tinanggap ng kanyang pamilya, lalong-lalo na ng kanyang asawa. At bagamat matagal na panahon siyang nawalay sa kanyang pamilya, at sa paglaspag ng kanyang pinaghirapang salapi, ay hindi nakitaan ang kanyang pamilya ng panunumbat dito, bagkus ay minahal pa nila ito ng husto at inalagaan. Noong July 2016, ay mas lalong nasubok ang tatag ng pamilya, dahil nagkaroon ng malaking sunog sa kanilang lugar sa Bagong Baryo Caloocan, at nadamay sa pagkakasunog ang kanilang bahay. Dahil sa nangyari, ay halos mawalan na ng pag-asa si Dick Israel, dahil ang natitirang bunga ng kanyang pinaghirapan sa pag-artista, ay kasamang natupok ng apoy sa mga araw na iyon. Buti na lang, dahil agad namang sumaklolo sa kanya, ang mga kaibigan at iba pang mga nakatrabaho niya, sa industriya. Pagkaraan ng ilang buwan, mula nang sila ay masunugan, ay na-hospital naman ang asawa ni Dick Israel, dahil sa nagkaroon ito ng aneurysm. Hanggang sa ito ay makomatose. At noong October 11, 2016, si Dick Israel ay dumanas ng pagsusuka ng dugo, at kalaunan ay namatay sa kanyang tahanan. Ayon pa sa resulta ng kanyang post-mortem report, si Dick Israel ay nakaranas ng massive heart attack, na siyang naging sanhi ng kanyang agarang pagpanaw. Si Dick Israel ay pumanaw, sa edad na 68 taong gulang lamang. 4 na araw matapos ang pagpanaw ni Dick Israel, ang kanyang asawang si Marilyn Michaka, ay tuluyan na ring bumigay, mula sa pagkakakomatose nito. Ang kanilang mga labi, ay parehong ipinakremate, at inihimlay naman ng kanilang mga abo, sa Eternal Garden. Ano't ano pa man, ang nangyari sa buhay ng ating mga iniidolo, ay hinding-hindi kailanman matatawaran, ang kanilang mga naging ambag sa industriyang kanilang kinabibilangan, na minsan ang nagbigay sa atin ng saya, nagpangiti, nagpahanga, nagpaibig, at nagbigay inspirasyon sa ating kapwa.